Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang maganda, masaya at malamig na umaga. See, last Sunday, I shared the message about deliverance. Deliverance from the oppression, harassment of the devil. Kasi alam nyo mga kapatid, we are in this battle that the devil is attacking us every day. And every day, we struggle not against flesh and blood, but against principalities and powers and rulers of darkness. Every day, the devil is harassing us. Kaya nga, every day, we pray, we put on the blood of Jesus. Lagi yun. Na-apply natin yung blood ni Jesus sa atin, sa ating buhay, as our protection. Amen? And we put on we have girded our waist with truth. We put on the breastplate of righteousness. Yung righteousness, sinusuot natin. Yung katotohanan, nilalagay natin sa buhay natin. Yung kapayapaan, ng pagdadala ng mabuting balita, nilalagay natin sa buhay natin. Yung helmet ng salvation. No, we shield ourselves with faith ng pananampalataya. Napakahalaga ng pananampalataya. And we put on the word, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Napakatindi nito mga kapatid. Po, lagi tayo magbasa ng Biblia kasi sa panahon natin ngayon, maraming mga maling turo, maraming maling aral na naririnig ng tao ngayon na kapag hindi mo alam ang sinasabi ng Biblia, you will be deceived. And the Bible is saying, don't be deceived. Amen? Huwag tayong magpadaya, huwag tayong magpalinlang. In these last days, the devil is prowling like a roaring lion, no, seeking whom he may devour. Siya'y gumagala, naghahanap ng masisila na gusto niya na magdala siya ng tao sa kapahamakan. Pero maging matibay tayo. Amen? Pakisabi sa katabi mo, maging matatag ka sa pananampalataya. Ang pananampalataya ang ating sandata, ang ating pananggalang. So ngayong umaga, ako po ay mangungusap sa pagsan the acceptable year of the Lord. Yan, acceptable, meaning kaaya-aya, no? A favorable year of the Lord. That is the message for us today, for you to experience, for you to enjoy, for us to have access dun sa acceptable year of the Lord. Si Lord meron siyang acceptable year. Meron siyang tinatawag na kaaya-ayang taon. At dapat tayo po ay mapailalim doon. Amen? Na ikaw ay mapailalim ka doon sa kaaya-aya, favorable, doon sa under the blessing of God. Remember, in the Old Testament, ang Israel, nasa ilalim sila ng favorable year of the Lord. Pero yung Egypt, they experience sadness and harassment. Why? Because they don't believe in God. Tandaan natin mga kapatid, ang mga taong sumasampalataya sa Panginoon, sila ay nasa ilalim ng favor ng Diyos. Amen? Kaya pakisabi sa katabi mo, dapat nandoon ka lagi sa Panginoon. Lagi tayong sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat pagka patuloy kang nananalig, sumasampalataya sa Kanya, patuloy kanyang lililiman ng Kanyang kapangyarihan. Patuloy kanyang iingatan, patuloy kanyang sasamahan. And God wants you to experience and to enjoy the acceptable year of the Lord. So ano ba ibig sabihin itong acceptable year of the Lord? The acceptable year of the Lord refers to a time of God's favor. Ito ay panahon ng favor ng Diyos. Panahon ito ng biyaya ng Diyos. Panahon ito ng habag ng Diyos. It is a time of God's favor in which the manifestation of the presence and the power of the Holy Spirit brings salvation, healing, freedom from captivity of sin, recovery of sight, and deliverance from the oppression of evil through Jesus Christ. So yung acceptable year, it is a time of God's favor. It is the time of Yahweh. Amen. The time of the Lord. Praise the Lord. Habang inaawit kanina yung Yahweh. No, kasi yung pangalang Yahweh, ito yung ating paghinga eh. Yahweh. Diba? Ito yung pagbuntong hiningan natin sa panahon ng problema na tayo tumatawag sa kanyang pangalan, Yahweh. Kaya doon sa likod, habang umaawit, umiiyak ako eh. I felt the presence of God. I'm under the favor of the Lord. Kasama po kayo. Amen? Can we give God the praise? So it is the will, the desire of God for all of us, even your family, to be under
the favorable year, the time of God's favor. Experiencing the manifestations of the presence and the power of the Holy Spirit, na tayo naranasan natin yung kanyang pagliligtas, yung kanyang pagpapagaling, yung kalayaan laban sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen? Yung pagkakaroon na tinatawag na clear vision, yung pagkaroon ka ng pagtingin, maliwanag na pagtingin sa buhay, maliwanag na pananaw sa buhay, at kalayaan sa pagpapahirap at pag-aalipin ng kaaway. So ang mga taong nasa ilalim ng favor ng Panginoon, na-experience sila ito. At nais ni Lord, bawat isa ay maranasan ito. Amen? Purihin ng Panginoon. So it symbolizes a period when God's blessings are abundantly available. And it is often associated with the concept of the Jubilee year. So sa Old Testament, in Leviticus 25, meron na tawag na Jubilee year. Ano ba ibig sabihin ng Jubilee year? A Jubilee year is when debts were forgiven. Sa panahon ng Jubilee, yung mga utang ay pinatatawad. Kinakancel yung mga utang. So pagka may utang ka sa panahon na yon, cancel na yung utang mo, gaano man kalaki yon. Yun yung tinatawag na Jubilee year. Na pagka-cancel ng utang, pagpapatawad sa isang tao, pagpapalaya sa mga slaves. No? It was written in Leviticus 25, yung Jubilee year. Ito yung panahon na yung mga lupain binabalik doon sa mga nagmamayari. Kasi sa panahon na yon, dahil sa kahirapan ng buhay, dahil sa kakulangan ng buhay, nagsasanla sila ng lupa. At pagdating ng tinatawag na Jubilee year, ito'y naibabalik sa kanila sa panahon na yun. So in our context today of Jesus' proclamation, the arrival of the Messiah through the power of the Holy Spirit reveals the acceptable year of the Lord. So itong acceptable year of the Lord, itong favorable year of the Lord, ito ay doble kesa doon sa tinatawag na Jubilee year. Mas matindi itong favorable year. Itong acceptable year. Because the acceptable year of the Lord, it is the time of God's favor. Panahon ito ng favor ni Lord. Pwede sabihin ng iba, Pastor, bakit hindi ko ito nararanasan? So makinig ka ngayon para maranasan mo ito, para ma-enjoy mo ito. Kasi may mga tao, hindi nila ito naiintindihan. Hindi nila naunawaan yung favor ni Lord, yung pagpapalaya ng Panginoon, yung pagpapagaling ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos laban doon sa kapangyarihan ng kasalanan. So this time na pinoclaim ito ng Panginoon, ito ipagpapahayag na mayroong favor sa'yo. Amen? Pagkasabi sa katabi mo, may favor sa'yo. Ayan, may habag. Ito yung panahon na ini-extend ni Lord yung habag niya sa iyo. Yung pagpapatawad niya sa iyo. Yung pagpapagaling, higit pa ito sa pagkakancel ng utang. Kung may utang ka, the Lord will provide for you na mabayaran yung mga utang mo. Amen? Praise the Lord. So, para maintindihan natin yung tinatawag na acceptable year or tinatawag na favorable, tingnan natin yung sinasabi ng Biblia. We rely on what the Bible is saying to us. Itong pinakamahalaga sa atin. Ang Biblia, ito yung final authority natin. Hindi yung opinion ng sino man. Hindi yung sinasabi ng ibang tao, kundi yung Biblia. Ano ba sinasabi ng Biblia? Let us proceed to our text this morning in Luke chapter 4, verse 14, in Tagalog version, salita ng Diyos. Ito ay, ganito sinasabi, bumalik si Jesus na taglay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, at kumalat sa lugar doon ang balita tungkol sa Kanya because Jesus was filled, He was empowered by the Holy Spirit at bumalik siya doon sa lugar na yon na kung saan siya ay lumaki at kumalat sa lugar na yon ang balita tungkol sa Kanya. Verse 15, nagturo siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at pinuri siya ng lahat because He spoke with authority. He was guided and filled and empowered by the Holy Spirit. Ito yung panahon ng pagdating, yung favor ng Diyos ay bumaba sa atin sa pamagitan ng Panginoong Hesus. And verse 16, siya ay pumunta sa Nazareth. Ang Nazareth ay ang lugar na kanyang kinalakihan. Ayon sa kanyang kinaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat, siya ay tumayo upang bumasa. Verse 17, ibinigay sa kanya ang nakabalumbong aklat ni Isaias na propeta. Nang mailadlad ang aklat, natagpuan niya ang bahagi na ganito ang nasusulat. Verse 18,
Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin dahil pinahiran niya ako upang ipahayag ang Ebanghelyo sa mga dukha. Sinugo niya ako upang pagalingin ang mga sugatang puso. Sinugo niya ako upang ipangaral ang kalayaan sa mga bihag at ang pananauli ng paningin sa mga bulag. Sinugo niya ako upang palayain ang mga inapi. Verse 19, sinugo niya ako upang ipangaral ang katanggap-tanggap na taon ng Panginoon. Verse 20, nang mabalumbon ng aklat, ibinigay ito ni Jesus sa tagapaglingkod sa templo at umupo. At ang mata ng lahat ng mga tao sa loob ng sinagoga ay nakatuon sa kanya. Verse 21, sinabi ni Jesus sa kanila, ang bahaging ito ng kasulatan ay natupad sa araw na ito habang nakikinig kaya. So yung binasa niyang portion ng prophecy ni Propeta Isaias, sinabi ng Panginoon, ang kasulatan na to ay natupad sa araw na ito. Natupad, nangyari. In the English version ng verse 21, it says, he began to say to them, today, this scripture is fulfilled in your hearing. This scripture, Jesus said, is fulfilled in your hearing. Now, the word fulfilled in Greek is peplerotai. Ayan. Parang yung sinabi ni Lord doon sa, it is finished. In the Greek word of that is tetelestai, meaning it is finished. Now, itong word na fulfilled in Greek is peplerotai, na ang ibig sabihin ay completed, accomplished already, naganap na, nangyari na. So yung sinabi ng Panginoong Hesus na ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat pinahiran niya ako ipangipangaral ang mabuting balita sa mga dukha upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang palayain ang mga nakakulong, upang magbigay ng kagalingan, pagkakita sa mga bulag at kalayaan sa mga napi ay, sabi niya, naganap na. It was already fulfilled. It is fulfilled. It is accomplished already. So yung context ng Luke 4:21, it signifies that yung portion ng prophecy of Isaiah has been fulfilled or completed, nangyari na. Sa panahon, take note sa panahon ng Panginoong Hesukristo hanggang sa panahon natin. And Jesus said, to proclaim the acceptable year of the Lord or the favorable year of the Lord, it happens on His day and until today, sa panahon natin. Jesus declares the fulfillment of the portion of that prophecy. Tingnan natin yon. Isaiah, yung binabanggit na yon. Isaiah 61, verse 1. It says, the Spirit of the Lord God is upon me. Ito yung prophecy. Because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord. Kudlit, doon nag-stop ang Panginoon. Yung word na, to proclaim the acceptable year of the Lord, doon siyang minto. Hindi niya binanggit yung the day of vengeance of our God. Kasi hindi pa ito nagkakaroon ng kaganapan. It will happen. Maybe pagkatapos ng rapture, nawala na tayo rito, but it will happen. But Jesus first proclaimed the word, the acceptable year of the Lord. So in short, we are still on this proclamation, this blessing of the Lord, that we are in this acceptable year of the Lord. Wala pa tayo sa tinatawag na vengeance. Wala pa tayo sa tinatawag na judgment day. Wala pa. Nandito tayo sa tinatawag na proclamation o yung manifestation o yung kapahayagan ng acceptable o yung katanggap-tanggap na taon, kaayayang taon o yung favorable year of the Lord. So balikan natin yung text natin sa verse 17 ng Luke chapter 4 para nasusundan niyo po ako. Nang hinawakan ng Panginoong Hesus yung scroll kasi yun, yung aklat na yun eh. It says in verse 17, the scroll of the prophet Isaiah was handed to him.
Hinawakan sa kanya, pinibigay sa kanya, and he unrolled this scroll and found the place where it was written. Yun yung binabanggit natin kanina, na itong kanyang sinabi. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Take note of the word of the Lord. Acceptable year. Sa Panginoon. Hindi sa atin. Sa Kanya. Jesus came to proclaim the acceptable year of the Lord. Of the Lord. Now take note of the word acceptable in Greek. The word acceptable in Greek is dektos. Na ang ibig sabihin ay favorable, approved year of the Lord. Sa Kanya. Sa Panginoon. Nang Kanyang isinugo ang Kanyang anak. Ang ating Panginoong Hesus. Na ang Panginoong Hesus ay pinahiran, in-empower ng Holy Spirit to preach the gospel to the poor. Ito yung panahon, hanggang ngayon sa panahon natin, ang Diyos ay nagbibigay ng Kanyang pagpapagaling, ng Kanyang pagpapalaya laban sa kapangyarihan ng kasalanan, ng Kanyang pagpapalaya laban sa pagpapahirap ng masamang espiritu. That is the acceptable year ng Panginoon na Kanyang ino-offer, na Kanyang ini-extend kanino? Sa bawat isang sumasampalataya. And you must have that faith. Kasi kahit na gaano pa katindi ang sigaw dito, ang presentation dito ng word, if you will not believe, kung hindi mo paniniwalaan, kahit na sabihin pa ng Panginoong Hesus, kung hindi mo paniniwalaan at hindi mo tatanggapin sa buhay mo, hindi ito mangyayari. Pero kapag ito'y tinanggap mo, sinampalatayanan mo, mangyayari sa'yo yung favor ni Lord. Sino gusto ngayong umaga? Dahil mo maranasan yung favor ni Lord. Na ikaw mahirap ka spiritually, physically, and yet tumanggap ka ng mabuting balita. At alam niyo po ba, ang gospel, no, tinataas ng gospel ng mabuting balita yung antas ng pamumuhay ng tao. Tinataas ng gospel yung antas ng kaisipan ng tao. Pinanganak akong mahirap, pinanganak akong kawawa, miserable kami. Pero nung narinig ko yung gospel, nung naniwala ako sa gospel, ako na mahirap, itinaas niya yung level ng aking kaisipan. Itinaas niya yung level ng aking pamumuhay. Bakit? Kasi sumampalataya ako. Sumampalataya ako na si Jesus ay naparito. Siya yung favor ng Diyos. Siya yung pag-ibig ng Diyos. Siya yung biyaya ng Diyos sa atin na Kanyang ini-extend sa mga sumasampalataya. Pagkatapik mo yung katabi mo, sumampalataya ka. Sabi mo sa Kanya. You see, the acceptable year, it is a time of favor. You must believe. Kasi merong ibang tao naranasan nila yung favor. Merong ibang Christian naranasan nila yung pagpapala ng Diyos. Pero merong iba hindi. Merong iba mataas yung level ng kanyang pamumuhay, yung iba hindi. Ano nangyayari? Ano dahilan? Tingnan natin ang sagot. Sabi sa Lucas, Kabanatang 4, talatang 23, sinabi ni Jesus. Tingnan niyo, sabi ng Panginoong Hesus. Sasabihin niyo sa akin ang kasabihang ito, manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. Anong sinasabi ng Panginoong Hesus dito? Ikaw na nagpapagaling ka, pagalingin mo muna sarili mo bago ka magpagaling ng iba. Yun ang thinking ng mga tao sa panahon niya. Kung nagpapagaling ka doon sa Capernaum, gumagawa ka ng himala sa Capernaum, sabi niya, gawin mo rin sa amin. Parang yung sinabi sa akin ng mga tao nung araw. Bago kami maniwala sa sinasabi mo, si Jesus nagpapagaling, nagbabago ng buhay, gawin mo muna sa pamilya mo. Nagigets niyo ako? Ang pamilya ko nung araw, ayaw kay Jesus. Ayaw nila rito. At kahit ngayon, may iba akong kamag-anak, ayaw nila sa Biblia, na kahit anong pangaral ko, kahit anong pagpapakita ko ng kabutihan ko sa kanila, ayaw nila.
Kasi hindi pa nila panahon ng pananampalataya. Ito ang dahilan bakit may mga taong nararanasan nila yung favor ng Panginoon. Yung kabutihan ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos. Bakit yung iba hindi? Actually, ang ibang tao gusto lang sa akin yung, kaya lalapit sa akin kasi may makukuha. Pero ayaw nila nung aking pananampalataya sa Diyos. Ayaw nila nung sinasabi kong salita ng Diyos na mag-elevate ng kanilang pamumuhay, na magpapataas ng antas ng kanilang kaisipan at ng kanilang pamumuhay. Kaya ang Panginoong sasabi niya rito, sasabihin niyo sa akin ang kasabihang ito. Kasi ito yung naging kasabihan. Ito yung naging kaisipan ng tao. Bago mangyari sa amin, sa iyo muna, para maniwala kami. Di ba ganon? Para maniwala kami, kailangan makita ko muna sa iyo. Ganon ang tao eh. To see is to believe. But in the Lord, believe first, then you will see. Amen? Maniwala ka bago mo makita. Maniwala ka bago mo maranasan. Tingnan niyo, sabi ng Panginoong Hesus, verse 24. Sabi niya, tandaan niyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Walang propeta na kinilala sa kanyang sariling bayan. Lahat ng propetang lumaki sa kanyang sariling bayan, itinaboy siya. Ang Panginoong Hesus, napos mo siya ng banal na Espiritu. When He was empowered and directed by the Holy Spirit, bumalik siya sa lugar na kanyang kinalakihan. Bumalik siya sa Nazareth, na kung saan yung mga tao nakahalubilo niya. At sinabi ng mga tao nung siya nangangaral ng mga salita ng Diyos, na ang biyaya ay lumalabas sa kanyang bibig. At sinabi ng mga tao, hindi ba anak ito ni Jose na karpintero? Hindi ba kakilala natin siya? Paano niya sasabing anak siya ng Diyos? Paano niya sasabing gumagawa siya ng himala? Maraming tao sa panahon niya, sa kanya mga kakilala, kaibigan at kamag-anakan, hindi naniwala sa kanya. Kasi hindi pa nila panahon. The time will come, darating yan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa verse 25, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, maraming byuda sa Israel. Gandang Tagalog niya, no? Maraming byuda, maraming balo sa Israel. Nung panahon ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila. Hindi pinapunta ng Panginoong Diyos si Elias sa Israel. Bakit? Kasi sa panahon na yan, ang Israel, walang pananampalataya sa Diyos. Pinapunta siya sa isang byuda, sa isang babaeng balo, sa lupain ng Sidon. Bakit? Kasi yung babaeng balong yon, meron siyang pananampalataya sa Diyos. Meron siyang paniniwala sa Diyos. Kaya nga pinakain niya si Elias nung panahon ng kagutuman. At pinagpala siya ng Diyos. That woman experienced the fullness of the blessing of God. Yung lalagyan ng kanyang pagkain, hindi naubos. Pinagpala siya ng Panginoon. Bakit? Kasi sumampalataya siya. Pakisabi sa katabi mo, kasi sumampalataya. Kasi naniwala siya. Amen? If you want to experience the acceptable year of the Lord, if you want to experience the favorable year of the Lord, galing sa Kanya yun eh. Ang favor galing sa Kanya eh. Ang pagtanggap, ang kaaya-ayang buhay, galing sa Kanya. Ang mabuting buhay, galing sa Kanya. Hindi sa atin. When Jesus proclaimed the year of the Lord, during that time, until today, we're still living in the favorable year of the Lord. At kinakailangan i-grab natin ito. Angkinin natin. Ikaw mismo, ilaban mo to. Sumampalataya ka. Katulad ng babaeng balo. Isa pa, sabi ng Panginoon, verse 27, sa dinami-dami ng may ketong sa Israel. Ang daming may ketong sa Israel. Ang daming may sakit sa Israel nung panahon ni Elijah. Si Elijah, disciple siya, mentee ni Elisha, mentee siya ni Elijah, yung nauna kanina na binanggit natin si Elias. Ito naman si Eliseo. Sabi rito, sa dinami-dami ng may ketong sa Israel nung panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria.
Walang gumaling sa ketong maliban kay Naaman. Si Naaman siya general ng Syrian government. At siya'y sumampalataya sa Diyos. May ketong siya. Ano sinabi ni Elisha sa kanya? Lumubog ka sa Jordan River ng 7 beses. Una, nagalit siya. Sabi niya, ang daming malinis na tubig o malinis na batis sa Israel. Bakit sa Jordan pa? Kasi yung Jordan, ito ay maruming tubig nung panahon na yon. Panahon na yun, marumi na. Ngayon, hindi natin alam. Pero sumunod siya. Sumampalataya siya. Lumubog siya 7 beses. Hanggang sa 7 beses, pag-ahon niya sa 7 beses, nawala yung ketong niya. Ang kanyang balat ay naging katulad ng balat ng sanggol. Bakit? Kasi sumampalataya siya. Nung panahon na yon, naranasan nila. Kaya dito, kung susundan pa niyo yung mga binabasa natin, maraming tao nagalit kay Jesus. Bakit? Kasi hindi sila sumampalataya. So, ano ibig sabihin natin? Ano ibig sabihin natin? Ano ibig kong paunawa? Tandaan natin, mga kapatid, ang taong nakakaranas ng kaluguran, ng favor, ng pag-angat ng buhay, ng pagpapagaling, ng pagpapalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, ng pagkakaroon ng maliwanag na pagtingin sa buhay at maliwanag na pananaw sa buhay. Ang pagkakaroon ng kalayaan mula sa kapangyarihan ng masamang espiritu. Favor ng Diyos. Amen. Favor ng Diyos. Can we give God the praise? At para mangyari sa atin yon, pakisabi sa katabi mo ulit, sumampalataya ka. Amen? Maniwala ka. Huwag mong sabihin, Pastor, para lang sa kanilang pagpapala. Ang pagpapala ko sa kabilang buhay na. Pandaraya yon. Pagpapalain ka ng Diyos sa mundong ito at lalo na sa kabilang buhay. Amen? Ang pagpapala ng Diyos sa mundong ito. Kaya nga, when Jesus proclaimed the acceptable year of the Lord, it is for us, for the believers. Sabi ng Hebrews 11:6. Basahin natin na malakas, sabay-sabay po kayo para matandaan po ninyo. Ready? Go! Naniniwala po ba kayo dyan? Para lang kayo nagbasa eh. When you read the Bible, when you read the Word of God, read it with faith, with confession. Can we repeat that again? Ulitin natin. Sabay-sabay tayo. Kasama na ako. Okay? Ready? Go. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Amen. Amen. Praise the Lord. Kung walang pananampalataya, imposible na matuwa, malugod, mapangiti mo ang Diyos. Imposible. Kaya sa panahon ni Elijah, nakangiti ang Diyos doon sa babaeng balo. Bakit? Kasi meron siyang pananampalataya. Sa panahon ni Elisha, nakangiti ang Diyos kay Naaman na Syrian, hindi taga-Israel. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus doon sa centurion sabi niya, nakakita ako ng malaking pananampalataya, hindi sa bayang Israel, kundi sa mga hintil. Remember yung centurion? Panginoon, ang aking alila, ang aking servant may sakit. Sabi ni Lord, pupunta ako sa iyo. Pero sabi niya, Panginoon, sabihin mo lang ang salita, gagaling na ang aking lingkod. Sapagkat hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Great faith. If you want to please God,
Matuwa ang Diyos sa iyo, pagpalain ka ng Diyos, pasaganain ng Diyos ang business mo, palaguin ng Diyos ang kabuhayan mo, pagpalain ng Diyos ang buong mong pamilya. You must believe that He is. He is. He is the provider. He is the Almighty God. He is Yahweh. The God who keeps covenant. He is the protector. He is El Shaddai. The God who is more than enough. You must believe that He is. He is. The name of God is I am. I am. I am your provider. I am whatever you need. I am your Savior. God is saying, I am your protector. I am your defender. I am your healer. Kaya nga, ang pangalan niya is I am. When Jesus faced the people, He told them in John chapter 8, verse 58, before Abraham was, I am. I am the bread of life. I am the way, the truth, and the life. So, without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe. Maniwala ka na siya nga. Maniwala ka na siyang tutulong sa iyo. Maniwala ka na siya yung manggagamot mo. Kahit gaano katindi yung sakit mo, kahit gaano katindi yung paghihirap mo, maniwala ka na siya yung mag-aangat at magpapala ng buhay mo. Maniwala ka sa Kanya. Wala nang iba. Maniwala ka na siyang kagalingan. Maniwala ka na siyang katagumpayan ng buhay. Maniwala ka na siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. He is a rewarder of those who diligently seek Him. Seek His face. So ano dapat natin gawin ngayong umaga? Para magkaroon tayo ng access. Para maging kasama tayo doon sa mga nakakaranas ng favor ng Panginoon. Para ikaw at ang pamilya mo. That you will declare to God, as for me and my house, we will serve the Lord. Because when you believe in the Lord, you and your family will be saved. Amen? So paano tayo magkakaroon ng access doon? Kasi yung acceptable year, it is acceptable year of the Lord. Hindi natin. Sa Kanya. Siya yung source ng acceptable year. Siya yung source para ikaw ay maging acceptable sa Kanya. Siya yung source para ikaw ay maging pleasing sa Kanya. Siya yun. So ano dapat natin gawin? Una, mga kapatid, submit mo ang sarili mo sa Kanya by faith. Without faith, it is impossible to please God. You must submit yourself to God, to Him, by faith. Ipasakop mo ang iyong sarili sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. For without faith, it is impossible to please God. Romans 14, it says in verse 21, everything that is not of faith, it is sin. Anumang bagay na ginagawa mo na hindi ayon sa pananampalataya, kasalanan yan. Because the just shall live by faith. Ang matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. So, to submit to God by faith means to put ourselves in subjection to God's will and authority. Amen? Pagka sinabing nagpapasakop ako sa Diyos, ibig sabihin, ipinapasakop mo ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban mo. Hindi yung tinanggap mo siyang Panginoon, pero ikaw pa rin ang Panginoon sa iyong buhay. Ikaw pa rin ang nasusunod sa iyong sarili. Ikaw pa rin ang gumagawa ng mga plano at desisyon mo. Hiwalay sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Tandaan natin, ang plano ng Diyos sa ating buhay ay mas matindi, mas makapangyarihan, mas malaki kaysa sa plano mo sa iyong buhay. You must submit yourself to God by faith. It involves a deep trust and confidence in God's promises even without seeing immediate results. Magpapasakop ka sa Panginoon, magtitiwala ka sa Kanya kahit hindi mo nakikita yung immediate result. It's faith, pananampalataya.
Continuing to believe that leads to a life that honors and glorifies God. Sabi ng Psalm 19 or 19, verse 13, sabi diyan, in the Amplified Bible, keep back your servant from presumptuous, deliberate, willful sins. Let them not rule and have control over me. Ilayo mo po ako na lingkod mo doon sa kasalanan. Then I will be blameless, complete, and I shall be acquitted of great transgression. Ilayo mo ako sa kasalanan, sabi niya. Bakit? Verse 14, sabi niya, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable. In order for you to experience the acceptable year of the Lord, the favor of the Lord, let your life be acceptable to God. Amen? Kung nais mo, maranasan mo yung favor ni Lord. Kasi yung favor ni Lord magmula sa panahon na ang Panginoong Jesucristo ay dumating hanggang sa panahon natin. Yung vengeance, yung judgment ng Diyos, wala pa. At mangyayari yun isang araw. Pero wala tayo doon. Nandun tayo sa pagpapala at pag-iingat ng Diyos. Sapagkat hindi papayagan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maghirap sa panahon ng Great Tribulation. Hindi tayo darating doon. Bago dumating ang Great Tribulation, rapture muna. At may mga ibang tao hindi naniwala sa rapture. Bahala sila kung di sila maniwala. Kahit na ilang talon pa sila ng talon, hindi sila angat. Kasi ang kukunin lang yung sumasampalataya sa Panginoon. Pangalawa, you must. I must. It is a must for us to surrender ourselves to God by faith. Everything is by faith. Lahat ng ginagawa natin by faith. It should be by faith. Sa pamagitan ng pananampalataya. Ang pagko-confess mo dapat by faith. Huwag mo sabihin wala kang pera. Huwag mo sabihin, ubos na pera ko, wala na akong pera. No. Kasi pagka nawalan ka ng pera, ano kasunod nun? Depression. Malulungkot ka. Bakit? Kasi ang mga taong walang pera, malungkot ang buhay. Don't confess walang pera. Kung maubos ang pera mo, the Lord will provide. Why? Because I am under the favor of the Lord. Because I believe in God, that He is my provider. My God shall supply all your needs according to His riches in glory with Christ Jesus. Recipient tayo ng blessing ni Lord. According to Ephesians 1:3, the Father has blessed us with all the blessings in the spiritual realm in Christ Jesus. Kaya our faith is connected to God in Christ, kay Kristo. Without Christ, we are nothing. Without Christ, we will not be under the favor of God. Kung wala si Kristo sa buhay ko, hindi ako masaya, wala ako sa pagpapala ng Diyos, malungkot ang buhay ko. Yan ang nakikita natin sa maraming tao. Kasi wala si Kristo sa kanila. Si Kristo nasa bibig lang nila. Si Kristo ay nakikita ng kanilang mata. Hindi po. Si Kristo ay nasa puso na mamahala. Panginoon at tagapagligtas at nagdadala sa iyo sa matuwid at mabuting pamumuhay. Amen? Can we give Him the praise? To surrender ourselves to God by faith, it means completely. Mga kapatid, completely. Completely yielding one's life, desires, and will to God's direction. Talagang buong puso na you will trust Him fully. Whatever. Kahit anong mangyari, you will trust Him completely. Kaya nga sabi ni Job, sabi niya, kahit na patayin niya ako, sasampalataya ako sa Kanya. Bakit? Kasi matibay yung theology niya. Matibay yung doktrina niya sa buhay na ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa Kanya at ang Diyos din ang kukuha nito at hindi niya pwedeng sisihin ang Diyos sa Kanyang buhay. Napagtanto niya yun Na-realize niya Kaya kapag maliwanag sa iyo kung sino ang Diyos mo, kung sino yung pinaglilingkuran mo, susuko mo buhay mo sa Kanya. Hindi mo lang ipapasakop, you will surrender yourself to Him completely. Trusting Him fully. Amen? Kaya nga, importante sa atin itong Romans 12. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, everyday ginagawa ko ito mga kapatid. Everyday gawin natin ito. Sundin natin ito everyday.
It says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, sa mga kahabagan ng Diyos, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable. For you to experience the acceptable year of the Lord, the favorable year of the Lord, the fullness of the blessing of God, let your life be acceptable to God. Present your body a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ialay niyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Malinis na isipan, malinis na panalita, banal na pamumuhay. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Para maging kalugod-lugod tayo sa Kanya, para maranasan mo yung favor ni Lord. Yung favor ni Lord, matindi ito mga kapatid. At ito'y nakabase sa pananampalataya. And verse 2 it says, do not be conformed to this world. Huwag kang umayon sa mundong ito, kundi magbago ka. Be transformed by the renewing of your mind, that you may prove, malaman mo, maunawaan mo, kung ano yung kanyang mabuti, kalugod-lugod, acceptable, kalugod-lugod, ganap na kalooban ng Diyos, perpektong kalooban ng Diyos. Amen? Submit yourself to God by faith. Surrender yourself to God by faith. And number 3, we must serve Christ in righteousness, again, by faith. Maglingkod ka kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya. Sa pamagitan ng matuwid ng pamumuhay ng pananampalataya. To serve Christ in righteousness by faith means to live a life of faith dedicated to serving and following Jesus Christ in a morally upright and just manner. Yun ang ibig sabihin ng paglilingkod kay Kristo. Na ikaw naglilingkod ka sa Panginoong Jesucristo, na ikaw ay dedicated sa Kanya, devoted ka sa Kanya, namumuhay ka na matuwid, namumuhay ka sa makatuwirang pamumuhay at makatarungang pamumuhay. Bakit po? Kasi sabi ng Romans 14 verse 17, the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Ang paghahari ng Diyos ay hindi puro pagkain at pag-inom. Yes, kailangan ng pagkain at pag-inom, pero mas higit ang katuwiran, ang kapayapaan at ang kagalakan sa banal na Espiritu. Verse 18, it says, for he who serves Christ in these things is what? Acceptable to God. Pag naglilingkod ka kay Kristo ayon sa matuwid na pamumuhay, sa mapayapang pamumuhay, payapa ka. Bakit ka payapa? Kasi lahat ng mga nagalit sa iyo, lahat ng mga nagsalita ng masama sa iyo, pinatawad mo. Kasi walang kapayapaan sa hindi nagpapatawad. Kaya nga kapag naglilingkod tayo kay Kristo sa katuwiran, sa kapayapaan at kagalakan sa banal na Espiritu, then your life will be acceptable to God and approved by men. Amen? And of course, sabi ng Proverbs 21 verse 3, to do righteousness, ang paggawa ng matuwid at ng katarungan, ng justice, is more acceptable to the Lord. Now, this is it mga kapatid. Bakit may mga tao nakakaranas ng favor ni Lord? Nagkakaroon sila ng access doon sa acceptable year of the Lord, doon sa fullness ng blessing ni Lord. Why? Because they live by faith. They submitted themselves by faith, they surrendered themselves by faith, and they serve Christ by faith to God. Yeah, if you will see Israel and Egypt, makikita mo ang Israel blessed, having the favor of God. May liwanag sila. Pero during that time, ang Egypt madilim. Bakit? Kasi wala silang pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga ng pananampalataya sa Diyos. Kahit na ano pang mabubuting salita na sabihin ko rito, kung hindi mo ito aangkinin at paniniwalaan sa buhay mo, everything will be useless. Isama mo ang pananampalataya sa iyong pamilya. Isama mo ang pananampalataya sa Diyos sa iyong business. Isama mo ang pananampalataya sa Diyos sa iyong paglilingkod sa Kanya.
So ano yung pangako sa atin ng Panginoon kapag ikaw ay nag-submit, kapag ikaw ay nagsuko ng iyong buhay, at ikaw ay naglingkod sa Kanya sa pananampalataya? Merong promise. It says in Isaiah 49 verse 8, "This is what the Lord says in the time of favor." Wow. Think about that. Ito ang sabi ng Panginoon sa panahon ng favor. Pakikinggan kita. I will answer you. Why? Because you believe. Because you put yourself in subjection to Him by faith. Nag-submit ka sa Kanya. Kahit ang daming pagsubok, ang daming problema, hindi ka lumayo sa Kanya. Nagpasakop ka sa Panginoon. Nagsuko ka ng buhay mo sa Panginoon kahit ang daming mga tao nagsasabi sa iyo, huwag ka na maglingkod sa Panginoon. Think about Job. Ang tindi ng pagsubok sa kanyang buhay. Ang tindi ng atake ng diablo sa kanyang buhay. Sabi sa kanya ng asawa niya, sumpain mo ang Diyos. Dahil sa nangyari sa iyong buhay, pagkatapos mamatay ka na. Pero sabi ni Job, tatanggap lang mo tayo sa Diyos ng mabuti at masama. Ang mabuti at hindi tayo tatanggap ng masama. At sa panahon na yun, si Job nagpasakop, nagsuko ng kanyang buhay, naglingkod siya sa Panginoon. At ibinalik ng Diyos, doble yung kanyang kayamanan, yung mga nawala sa kanya, pati pamilya niya, doble. Amen? Kasi nagpasakop. Kaya nga, in the time of my favor, God is saying, I will answer you. Pakikinggan kita sa panahon. We are still in the time of favor. We are in the year of God's favor. We're still in this year. Wala pa tayo sa vengeance. Wala pa tayo sa fulfillment to. Nandun tayo sa portion ng binasa ng Panginoon na nangyari. It was fulfilled, completed. Mula sa panahon ni Jesus hanggang sa panahon natin. Ngayon, in the time of favor, God is saying, the Lord said, I will answer you. In the time of salvation, I will help you. Sa panahon ng pagliligtas, tutulungan kita. I will keep you, the Lord said. Iingatan kita. And I will make you to be a covenant for the people, to restore the land, to reassign its desolate inheritance. God said, the Lord said, you will restore the land. Ang makakapag-restore lamang ng lupain ng lugar ay ang mga taong na-restore. Ang makakapagpabago lamang ng isang lugar ay ang mga taong nabago. Ang makakapagbabago lamang ng kanyang pamilya ay yung taong binago. Inayos ng Panginoon. In the time of my favor, the Lord saying, I will answer you. In the time of salvation, I will help you. I will keep you and will make you to be a covenant for the people, to restore the land and to reassign its desolate inheritance. And then you will say to the captives in verse 9, come out. Sasabihin mo doon sa mga nakakulong, sa mga bihag, lumabas kaya. God will use you to proclaim deliverance, to proclaim freedom. And to those in darkness, be free. Lumaya kayo. Ang makapagsalita lamang ng ganito ay ang mga pinalaya. Pag pinalaya ka sa kasalanan, masabi mo doon sa pinalaya, sa mga nakakulong sa kasalanan, maaari kang lumaya. Bakit? Ako'y pinalaya din. Amen? In verse 10 it says, they will neither hunger nor thirst, nor will the desert heat or the sun beat down on them. He who has compassion on them will guide them. He who has compassion will guide them. Siya na nahabag ay magbibigay ng gabay sa panahong ito. Hanggang sa panahon natin. Ang kailangan lang natin, maniwala. Sumampalataya. Amen?